Ito po, ayan na. Sinalig ko na. Ito pinag-anuhan natin. Ayan, siset ko na yung eating portion natin. Ayan, finished product natin. Hello po, good afternoon, mga OFW na nasa lahat ng bansa at yung mga hindi rin po OFW. Kamusta na po kayo? Ito po, magsishare po ako ng pwede natin ihanda sa Pasko o New Year. Gagawa po tayo ng kaldereta, pork buto-buto, kaldereta, yung original po nung araw na walang mga twist-twist. So, i-share ko po sa inyo yung nakagisnang po na kaldereta na wala tayong twist na ganito, walang twist na gano'n, pero talaga po napakasarap ng original. Hindi na natin kailangan mag-twist dito. Dito po kaldereta nakagisnang po, yung may gata, kaldereta po sa Bulacan. So, isi-share ko lang po sa inyo, makita ko sa inyo yung mga ingredients. So, eto na po yung pork buto-buto na laman niya. Binarinate ko na po siya sa toyo, yung soy sauce na kahit ano kung brand siya. May 3 kalamansi na tama lang laki, paminta at konting bawang. Marinate ko na po siya. Ngayon, ito po ang ating mga ingredients na gamitin. Bawang, sibuyas, fresh tomato, tas luya, yan po yung red bell pepper, tapos siling maanghang. Ito po yung nakagisnang ko, naglalagay nanay ko niyang balat ng kahel. Balat po ng kahel o ng sangkis. At saka yan po yung raisin. So naglalagay din po ng ayan yung pickles. Tapos Rino, liver spread. Pero hindi ko po lalagay lahat yan kasi marami. Baka ito na lang po isang maliit. Ayan, carrots, patatas, at saka itong olives. So, may gata po tayo. Ayan yung gata. Black pepper. Na-marinate ko naman sa black pepper yun. Pero kung need pa, maglalagay po ako. Kasi gusto ko po yung ano. So, ito po yung aking oil na inano sa achuete oil para may kulay. Ayan po siya. Medyo natututo na ako mag-arrange lang para makikita niyo ng actual. Sinabit ko yung camera, ginawa ko na siya ng paraan. Paraan lang po. Dati hindi ako marunong, pero ngayon ito, makikita niya actual. So ngayon ito, maglagay na po ako ng oil. Magpupunto na tayo ng oil. Ayan. So, gata po ito, konting oil lang na gamitin natin kasi lalabas yung kanyang mga mantika dito sa ating panggata. Masyado pong marami ito, pero check ko rin kung sakto lang siya. Unahin ko po yung luya at bawang, pwede pong sabay yan para napapry siya mabuti. Kasi mas masarap po kasi yung medyo napapry, nagbibigay po ng kakaibang lasa o aroma flavor. Parang po konti oil ko pero okay lang. Dahil pagkatapos po nito, lalagyan natin yung karne, low fire na, para lumambot siya sa sarili niyang daladalang tubig sa karne, sa meat. So, ito na po yung sibuyas. Sangkot siya muna natin. So, late po ito. Late. Madali naman po yan matunaw or maluto. Ayan. 3 sibuyas lang po ito. Nakapagsamang laki. Ayan. So, ang bango-bango na. Nakikita nyo, ayan, di ba? Ang ganda. So, siguro magdadagdag ako ng konti ng oil kasi para doon sa meat, maipapray pa natin ng konti siya. Lakas ko ulit. Ayan. So, kabango. Para ma-fry siya ng maganda. Malalaki po ito, may 1 kilo. Ayoko siyang ipa-cut ng maliliit. Kasi pag naluto, lumiliit, pangit tingnan, parang minudo na lang siya. Type ko po yung katamtaman laki nito pagka lumiliit na yung meat niya sa bones. Sabi ko doon sa aking 2 kilo mahigit ito, 3 portion ginawa ko kasi kung luluto ko lahat, wala namang kakain nito. Hindi yung aming mga dog kasi kakain lang ako ng 1 piraso. Mahirap na po
Hindi na tayo pabata. Ayan, lalaki. Parang baon ng niyog sa laki. Ayan. Actually, marami na nga ito. Ang kakainin ito yung aking anak sa taas. Wala mo siya hilig sa taba. Ayaw niya, takot siya. Baka bypass siya. Ayan. Yung pinagmarinitan ko dito, kakaunti nila. Pero ilalagay ko mamaya kasi sayang. Ano naman yan, kalamansi lang, sibuyas, ay wala sibuyas, bawang, paminta. Yun lang. Toyo. Black soy sauce. Ayan. Okay, naamoy di ba? Bango. Ayan siya. Ayan. Pinuto ko na yung pinakamalakas nito para maganda yung mapifry. Mapafry siya ng konti. Bago i-low fire ko siya. Mix together. Late muna po yung talagang yung kamatis. Habang pinalalambutan na. Pag malambot na siya, pwede na natin. Kasi mga 10 to 15 minutes na na yan, durog na. Ayan. Sinet aside ko yung sibuyas at saka bawang. Ayan. Ayan, ang bango. Ayan, ang bango. Ayan. Kailangan ito makry ko eh. Ayan, nagtutulig. Hindi ko pa nga siya inaano. Kinokuberan. Gusto ko kasi makry yung taba niya. So, mabawasan yung nakakapit na taba sa laman. Ayan. Ano natin siya. Ayan, ang bang-bang na. So, ayan, medyo natunaw-tunaw na po siya. Naprito-prito. Nakikita nyo naman. Ilimix ko na sa sibuyas. Lalo siyang babang. Ayan. At ilo-fire ko na siya. Para masarapit siyang mabuti. Lalabas po yung sarili ng dyan. Katas. Ayan. So, ilalagay ko na po yung sili. Pero yung pong isang parte lang. Laurel. Ayan. Maglagay ng konting paminta. Konting asin. Salt to taste. Eka nga. Napansin nyo ba, pagka puro pati sotoy, walang asin, hindi na mahuli lasa. Subukan nyo lagyan ng asin, biglang parang kayo naglagay ng pampasarap. Magic! So, isasama ko na rin po itong natirang konti lang naman siya, pero nandiyan po yung lasa. Lemon, kalamansi. Kung wala kayong kalamansi, lemon, pwede naman po siya. Ito pong balat ng kahel or orange, mas maganda po tuyo. Nagpapatuyo po ako dyan naalala ko yung ginagawa nanay ko. Dry na. Talaga po ang bango, tsaka iba ang flavor ng sarap na. Kung meron po mga sandwich dyan sa Amerika, magpatuyo na po kayo, kat-kat nyo ng ganito. At pag nagkaldareta kayo, napakasarap po talaga, ang bango-bango pa. Yan po mga natutunan nila nung panahon ng Kastila. Siyempre sila po nakaabot noon. Mga luto-luto ng mga Espanyol itong kaldareta, minudo. Yung minudo rin po, lagyan niya, napakasarap. Ayan. Kukoder ko na po siya para masarap siyang mabuti. Pero, dagdagan ko pa siya ng paminta. Ang bango. Mapaminta po ako nasa inyo po yung kung iba ayaw, konti lang. Ayan. Mamaya po natin ilalagay yung ibang mga sangkap niya. Pagka yung malambot na siya, saka yung mga carrots, patatas, hindi ko po siya ipapry. Pero yung iba pong ginawa, pinapry ko kasi nakita ko po yung carrots pag pinry, nawawala yung pagka-orange niya. Gusto ko po yung may magandang colorful kasi parang ang sarap kainin. Yun lang po. Sige, balikan po natin. Ihinaan ko siya. Ayan. Ayan, nilow fire ko kanina. So, kita nyo nagtubig. So, check natin. Kung ayan. Nagtubig po siya. Ayan yung karne niya.
Medyo iyan po natin siya, palambutan pa ng konti. Chichikain ko siya, malambot na. Kasi bali 25 minutes o 20 minutes ko siyang iniwan. Nakapagdilig pa ako ng halaman. Ayan. Save time. Tingin ko malambot na, oh. Pero mga 10 minutes pa. So, lalagyan ko na po siya ng pampakulay. Para po maganda ang kulay niya. At swerte oil po ito. Wow. Ayan siya. Maganda ng kulay. Basta po yung achote oil, maganda talaga. Pakita ko sa inyo close up. Ayan. So, ayan na nga po. Ang ganda ng kulay. So, ilalagay ko na po yung balat ng Sunkist. Ayan, para lalong napakasarap ng flavor at yung aroma niya, mag-mix na dyan. Ayan. So, ito rin po, raisin para magkaroon ng sweetness. Ayan. So, mamaya na po yung pickles kasi malalabog-labog siya. At saka yung ating olives, pantapping lang siya. Ayan, yun ding yun din pong liver spread. Pagka luto na, saka hahanguin natin, saka natin ilagay. Kasi maninikit po. So, pwede ko na po ilagay yung kamatis. Ang bango. Ayan. Hintayin po natin after 15 minutes, babalikan po natin kung malambot na siya. Medyo malambot-lambot na pero hindi pa ako satisfied dyan. Bago natin ilagay yung carrots at ang gata. Pero yung sili po, ilalagay ko na. Yung tatlo lang muna. Pero hindi ko siya piniga para may choices ko. Sasantukin, pwede mong pigain. Gusto mong mayroong anghang, dapat yung nagtugan. Balikan po natin after 15 minutes. Nakalabas na ako, nakapunta na ako ng tindahan. Check po natin siya. Wow! Ang bango-bango niya. Ayan. Ay, nakukurot na lang. Sandok. Pwede na po. Ilalagay ko na yung patatas at saka yung gata at saka yung ating pickles. Ayan. So, ilalagay ko na po lahat. Dalawang nyug po ito na malaki. So, masarap po kasi kahit yung sauce niya o gravy niya, ulam na. Yun pa lang. So, ito po, ilalagay ko na siya. Ayan. Nilagay ko po siya sa rep kaya namuumuo. Ayan siya. Sakto. Pwede ko na lakasan yung ayan. Apoy na. Ayan. Sabay ko na po siyang lalagay. Ayan sila. Ayan na. Kaganda. Ayan. Sakto lang. Pati kulay niya. Kulay na. Super yummy ito. Po, hindi ko na po kinat yung mga pickles. Ayan. Kasi masarap po para sa akin yung nakakapasya po buo. Ayan siya. Nakapunta na po ang ng tindahan kasi binili ko kahapon na lemon. Gagamitin ko sa rellenong bangos. Hindi inilagay ng tindera, tinamad na akong bumalik. Pagpamalengke ko na lang ulit, balikan mo siya. Sabi ko,
ko, kailangan kong magre-relleno ako ng bangus. Wala yung kalamansi na importante, tsaka lemon para sa i-bake kong yung belly ng salmon. Masarap po yun eh, yung lemon na green. Yan. Isi-share ko sa inyo kasi mag-Christmas na. Sarap po maging pulutan. Yan, i-cover ko po para kumulo siya ng kumulo at maluto na siya. Po, ang daming sabaw. Hindi ko na po siya cover, baka sobrang lumambot. Gusto ko siya maging thick yung kanyang sauce. Yan, ang daming sauce niya, oh. Yan. Baka dumikit. Babantayan ko na lang siya sa halo. Sinapo yung gata. Pag hindi mo siya inuga-uga, hindi pa siya lumalapot, na siya, dikit yung ilalim. Baka masunog. Ayan na nga, meron ng konting kapit-kapit sa ilalim. So, okay pa. Hindi pa naman siya. Kaya kailangan po, maya-maya ang move sa ilalim. Ayan. Basta uuga-ugain lang yan para hindi matuyo. Ayan po, ating titikman yung kalat niya. Ayan. Hindi ko na siya kinuberan kasi malalabog po yung patatas. Gusto ko lumapot muna itong mga gata. Yung medyo naglalatik-latik siya. Yung po ang sarap sa kaldereta. Kaldereta namin. Tikman po natin yung alat niya. Ayan, matigas pa yung carrots. Okay lang, kasi maluluto siya masyado pa. Tikman natin yung alat. Kasi di pa ako naglalagay ng asin yata. Minarinate ko lang sa toyo. Pataba nga, pero ang sarap ah. Yummy na. Naglagay akong konti. Alala ko. Konti lang marami po ito. Kaya lalagyan natin ng salt. Salt to taste. Eka nga. Ayan. Yummy na. Bango na. Makita yung sauce niya, latik-latik na. Talagang sauce pa lang, ulam na. Tipak-tipak po talaga sadya kong pinagawa, ay pinag-cut sa aking butcher ng aking suki. Kasi liliit. Sabi ko, ayoko na maliit ang cut. Liliit pag naluto na. Gusto ko itipak-tipak mo siya. Ngayon, titikman muli natin yung alat niya. Pero ang lasa po, linamnam niya. Sakto na sa akin. Pati anghang niya, 3 sili lang, pinigam, anghang na. Yummy! Talagang ang asin ang bibigay ng masarap na flavor din. Sarap. Taas ang timpla ko pero gusto ko pa siya ng konti lang. Tandadaya. Parang walang uric acid. Bawal ang alat. Pero kasi ang linamnam, sarap. Ayan na. Lumabang na siya. Amoy po ng gata na naluluto. Mabango na, lalo pang bumabango ibang amoy. Ibang aroma niya. Yan, inaalaga ko po siya sa halo sa ilalim para hindi manikit. Yan. Pwede ko na ilagay yung liver spread. Ito po siya.
lalo na siya mag-yummy. Pero yan po kasi yung original na kaldaretang nakagisnan ko. Kaya yan po ang ating gagawin ngayon. Talagang yung mga nakaabang na mga panahon pa ng umabot ng panahon ng Kastila, makikita nila ganito yung style ng luto nila nung araw. Yung mga ninuno namin nung araw. Sus ka pa mo. Maliit lang nilagay ko kasi masyado nang lilinamnam. Maan lang siya. Meron naman ako mga stock na lalaki. Pag mapangmaramihan naman po iyon. Ayan. Sinasabi ko na. Skandaloso amoy. Mamaya na yung huli pang bell pepper na para magandang tingnan. Kasi lumasa naman na yung nauna kong nilagay, mga nalantalan pa na. Palaputin lang po natin. Talagang sikat kayo pag yan ang hinanda niyo. Ngayon, titikman na. Tikman na natin yung merong Reno Beaver Spread. Nilapot na siya, oh. Lalo na siyang duminamnam. Lasang-lasa yung Beaver Spread. Yung iba, sa kaldareta, nagtitwist ng peanut butter. Para sa akin po, para ka namin talagang ng kare-kare. Pero trip po nila yun, respeto natin. Kanya-kanyang version po yan. Ito naman, sinishare ko sa inyo. Ito yung version ng mga ninuno ko nung araw na nakagistan ko. Talaga naman, habang nagtatagal ang kaldereta, init ka ng init. Lalo parang nagiging latik yung mga gata niya. Just may hihimurin mo po talaga yung platong pinagulyan. Wala ka ititira. Parang hinugasan yung pinagkainan mo dahil sa sarap nga. Hihimurin talaga nila. Malinis na malinis. Wala kang makitang mancha. Totoo po yun. Ayan siya. See, kung ito po'y maliliit yung cut niya, durog-durog na tayo. Kita niyo naman, no? Kasuntok ni Manny Pacquiao, mas malaki pa ata. Isa lang, hindi ka na uulit sa mga gulay-gulay na lang. Siya nga pa pala, pagka yung gusto nyo makatipid, pwede nyo iitan, tapos damihan nyo ng gulay, yung carrots, patatas, damihan nyo, para isang piraso lang, pwede na, nalaman, tapos dagdagan yung mga gulay, at saka sauce niya, o salt na po yung kakain. Hindi siya mabibitin. Kasi may karne ng isang piraso, may carrots, may patatas, at saka yung sauce niya, ang sarap. Ayan, nalalaglag. Pag tinamaan yung karne, napupunit. Ayan. Mamaya ako naglalagay yung sili. Kasi may sili na siya. Pampa-display lang natin. So, eto na po. I-off ko na yung ating kalan. Okay na siya. Medyo malapot-lapot na. Okay na po ako dito para yung sauce niya magamit natin sa masarap sa tinapay na gano'n. Ayun. Yung yung French bread, ang sarap po yan. Kasi wala dito yung umani bread, lebanani bread, masarap po yan. Ayan. So, ipakita ko sa inyo close up. Ayan. Ilagay ko na rin yung mga sili. Ayan. Ating pag-topping. Ayan. Uy, dumubog. Hindi ko nakita. Diba, may tinira ako. So, ayan po. This product natin. So, ayan na po. Luto na. I-arrange ko na lang. Babalikan uli natin siya. Ayan. Lala. Grabe yung sarap niya, tang amoy. Nagmumura itsura. Sabi niya, ang sarap po. Lantakan mo na ako.
Ayan, yung sinasabi ko, naglapit-lapit na, mamuuna. Ganyan po kami sa Bulacan magluto, yung nanay ko. Makalis na yan sa mga lola ko. Ayan. Kasi alam niyo naman yung mga minuno ng araw, mga meticulosa. Ayan. Ating kaldaretang buto-buto. Pork kaldareta buto-buto. Ito po, ayan na. Sinalig ko na. Ito pinag-anuhan natin. Ayan, siset ko na yung eating portion natin. Ayan, finished product natin. Ayan. Super yummy na ating kaldaretang original na from Bulacan style. So, nauhaw. Pili muna po tayo ng pineapple. Kontra. Ay, sarap. Favorite juice. Swabe naman. Mainit kasi. Singaw po ng kalan. So, ito na po. 18 portion po. Ay, nakalimutan ko na naman mag-shout out. Shout out ko po yung aking na-meet na followers sa Macau. Lumagpas daw ako, nakilala niya ako. Sabi niya parang yun yung idol kong prinsesa ng kusina. Sabi niya pa, lalagpasan ko siya, saka ako sasabihin na prinsesa ng kusina. Pag tumingin siya nga yung di po ba lumagpas siya, nagsalita siya ng prinsesa ng kusina. Kaya napatingin akong gano'n. Tapos yun na, nag-istorya na siya. Shout out sa kanya si Maria Cristina Bukol. Yung apelido ng tatay niya, nakalimutan ko rin ata. Oh, eto na. Maria Cristina, sabi niya marami din daw siya natutunan ng mga lutong recipe ko galing sa akin. Natuto siyang magluto. Marunong na siya magluto, pero may mas natutunan pa rin siya sa mga patahe ko. Tsaka yung style ng pagluluto ko. Ako na tumutulo laway na uuna sa inyo eh. Ito yung aming kaldareta, nakalakihan ko sa Bulacan. Yan. Yun. Talagang pagka sinasangkot siya pa lang, bango na. Gutom na ako, sinasangkot siya pa lang. Ayan, ang palambot ko rin siya. Ayan. So, unang subo po para sa inyo ng sambay-sili, pagpagana. Maanghang na siya, pero kulang pa sa akin. Marami po itong, sauce niya. Medyo tinik ko siya. Meron bang konti doon. Para ako, hindi naman dito, lumutang. Baka lumangoy yung aking, kaldaretang buto-buto. Parting lugar po ito ng dito sa Pili, kaya ang ganda eh. Ay, masarap talaga. Terno na naman. So, ito, unang subo sa iyo, Cristina, Maria Cristina. Para po sa lahat ng mga OFW at mga hindi OFW na nakasubaybay sa, hindi nagsasawang sumubaybay sa prinsesa ng kusina kahit bihira na lang mag-video o mag-vlog. Hindi na nakakahiya sa inyo ito. Sarap. Hindi na ako, gusto ko pong magpatis. Kaso may nararamdaman po ako na pag nagpatis ako, uric acid ko tumataas. May masakit dito, may masakit doon, kaya magdamag hilot dito, hilot doon. Water therapy, nawawala naman po, kaya lang magdamag kang gising. Sa umaga, doon ako matutulog, wala na yung sakit-sakit kirot-kirot. Na water therapy, tsaka nadala sa hilot-hilot. O, ito po, ang sarap. Lumamig na, kaya ikot ko. Pero ayos lang, sakto pa. Sarap. Yung olive ko kasi maalat siya. Tamang-tama. May sweetness po kasi mga gata, liver spread, at saka yung nilagay kong raisin, at saka yung pickles. Kaya nagbi-blend po siya. Ang sarap. Grabe.
Ganyan po yung natutunan. Dapat nga meron pa siyang ano eh, sausage. Naubusan ako ng stock. Sabi ko, di substitute na lang yung mga, para maging sweetness ba. Substitute na lang itong ano, mga raisin at saka pickles, dinagdagan ko siya. Yummy. Ito mo. Yung carrot yan, hindi siya nalabo. Yun ang gusto ko, yung may lutong-lutong. Ito lang. Manamis-tamis. Sarap. Dito pa lang gusto ko. Tapos ito pong mga sauce niya. Masarap po yung sa tinapay na ano, yung umani, Arabian bread. May banana tawag nila din yan. Napakasarap po niyan. Kaya. Dati, yung hindi pa ako nagkakaroon ng uric acid, naku! Tapos sabayan ko po ng pulang kabayo yan. At saka marami ko magluto. Kasi ginagawa kong pulutan. Eh ngayon, sakto lang. Para sa anak ko, yung matira para doon sa dalawa kong bakulaw. Sarap. Pero ayaw ko nila may gata. Nag-istorya na naman ako. Akit ako anak ko. Sakto-sakto, dilat lang. Bukas naman, para makakain yung anak ko, yung Rillian bang siyang titirahin ko, sishare ko sa inyo. Yung isa kong anak pala. Kasi kumakain, ano na sila eh. Meron kasi isang sakit sa bato, kailangan niya kumain ng masustansya. Dati nag-vegan sila, puro vegan, mga soybeans lang yun. Walang, hindi sapat para sa ano, yun, nagkaroon siya sa bato, kakakain ng ano, ng mga soybeans kasi sobra-sobra sa protina siya. Suman pala yun sa ano, bato. Sabi ko nga, akala ko ako alagaan niya. Yun pala, mas marami siyang sakit. Ako, wala pa akong maintenance siya, may maintenance. Kawawa na. Pinasulo eh. Ang sarap. So, ngayon din nyo na makikita ng napakalakas kumain. Nung pandemic yata ako nakuha to uric acid nito. Kita nyo na namaga ako ng gusto mo. Parang manas buong katawan ko't mukha ko. Kasi, wala akong naisip ko, di kumain ng kumain. Butulog kumain, paglabas mo ng kalsada, parang ghost town, tanghaling tapat, kahit aso, ibon, wala akong makita. Sa loob ng bahay ko may aso, tsaka ibon, pero sa labas, wala. Trik na trik ang araw. Ang pangit naman po pala nung sa buong mundo, walang katao-tao. Talagang wala kang makita. Sabi ko pa naman, masarap tahimik, mahirap po pala pag tahimik. Parang nakakabingi. Parang hindi na uuuhaw. Sarap. Ano kasi ito? Sweetened. Ilalagay ko sana ito sa aking ano, gagawing ham. Ay naku, hindi ko pala na-share sa inyo. Kaya sweet yung binili ko. Pero papalitan ko na lang. Yeah. Gusto ko yung gulay. Patatas. Konting salsa. May salsa pa eh. Nandun sa kasirola.
ayaw kong ilagay lahat dito kasi malulunod yung aking karne, hindi ko makikita, puro sarsa na lang. Uy, yummy. Sarap. Yung grapes na yan, hindi maubos-ubos. Marami eh. Binili ko sa Macau. Seedless. Hindi siya ganun matamis, pero sakto lang. Yung iba kasi matamis na matamis yun. Baka sa umping meron ganyan malalaki. Ang sarap, grabe. Na-attempt akong kumain pero control, papas ko, laki-laki ko, ayoko. Sakto lang din yun, no? Kaya hindi ko po siya tinakpan eh, para wag malaman. Ang sarap. Gayot-gayot. Pag piniprito po ganyan, pero may technique nga. Huwag niyo i-cover habang nagpapalapot kayo ng sauce niya. Ano salsa niya? Hindi siya malalapot. Luto siya, crunchy pa. Harap. Sulit pagka ganyan handaan, yung tipak-tipak na ganyan, isa lang, hindi ka nababalik. Ito pala yung nahina na ako sa sili, hindi ko naubos yung isang sili. Pero wag ka, pag naguto po ako ng midnight, kasi na kumababa ako, nakain pa akong kanin, tsaka mga ganyan. Kung hindi, siguro, slim na naman ako. Ay, buto na pala yun. So, paano po? Hindi na ako magtatagal at aakit ako ng pagkain ng aking anak. Hindi na ako kapag-istorya sa inyo. Next time na lang. Yung aking orange, ang laki, doon din niya sa Macau. Binili ni Mark, ang lalaking ganyan. No? Hindi niya naubos. Nagalawa raw kami. May isa nakain ko kasi gusto ko isa, dala ko, ayan yun. Mamaya, titirahin ko yung mamaya. Kapag nanonood ng TV. Sige po, pang Christmas nyo na ito. Ang ganda. Kung may guest kayo, diba, kinabukasan, Pasko, 25, maraming mga Pasko, mga kumari-kumari nyo, mga kamag-anak nyo. Magkaldareta na lang po kayo. Yan. Ang sarap. Kasi sa medianoche, mga ham, tasty, tsaka spaghetti, pansit, yung po handa. Di sa lunchtime naman po, yan ang handa nyo. Kaya, ano kayo? Yung Lilian Bangus, gagawa bukas. See you po, thank you sa panonood. Huwag niyo po kalimutan, ayan, magre-request na ako, subscribe po kayo ulit. Yung mga kamag-anak nyo, alam ko, may nagkukwento sa akin, ay, yung mga kamag-anak ko, sabi ko, subscribe sa'yo, rin. Salamat po sa mga walang sawang nanonood ng aming video at yung mga nagsasuggest na mag-subscribe sa mga kaibigan, sa mga pamilya. Maraming pong salamat. Merry Christmas po in advance.